Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa grupo ng magnanakaw na matapos nagtagumpay sa panglolok, tinraidor sila ng kasamahan at kinuha ang lahat ng nakuha nilang pera. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Play Dirty. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan ang mga profesional na magnanakaw na si Parker at Philly pinamumunuan ng panglalob sa imbakan ng pera sa isang racetrack. Ngunit isang empleyado ang dumating kasama ang pamilya sa lugar at nang sinilip nakita nito ang pagnanakaw. Imbes na tumawag ng pulis, kinuha niya ang pagkakataon para pagnakawan ang mga magnanakaw. Paglabas ng grupo napatay nito ang isa at tinamaan si Philly saka itinakas ang nakuhang pera, pero hinabol siya ni Parker na tinamaan sa leeg patungo sa racetrack. Nagkagulo ang karera dahil sa sasakyan habang patuloy siyang hinahabol hanggang sa mawalan ng control sa sasakyan. Napatay ni Parker ang nagtangkang magnakaw sa kanila habang agaran ding dumating ang mga kasama para sunduin siya. Nang makitang may kasamang pamilya ang napatay, binigyan na lang ito ni Parker ng pera bago sila tumakas sa lugar at nagtungo sa kanilang hideout sa gubat. Kahit sugatan ng kaibigan ni Parker, hindi nila ito pwedeng dalhin sa ospital dahil mainit ngayon sila sa pulisya. Ganun pa man, masaya ang grupo na nagtagumpay ang pagnanakaw at nakuha ang perang pakay na kanilang paghati-hatian. Subalit ang isa sa miyembro ng grupo na si Zen tinraider sila para masolo ang lahat ng perang nakuha. Pinatay nito ang lahat ng miyembro maliban kay Parker na nagawang makatakas ngunit tinamaan at nahulog sa ilog. Kalaunan ng magising si Parker, naroon na siya sa laging tinutuluyang motel na nakalimutan kung paano siya nakarating roon. Tinulungan ito ng may-ari na magamot ang sugat at pinagpahinga na muna, pero hindi nakinig si Parker. Pinuntahan niya ang madalas na kinukuhang kwarto dahil mayroon siyang mga nakatago na gamit doon at agarang umalis. Nagpunta ito sa asawa ng napatay na kaibigan na si Philly para ipaalam ang nangyari. Hindi man matanggap ng asawa, hiniling pa din ito kay Parker na ipaghiganti si Philly at binigyan siya ng impormasyon ng taong may kaugnayan sa kasamahan nilang si Zen. Samantala, si Grofield na dating kasama ni Parker sa mga pagnanakaw, tinawagan niya ito para humingi ng tulong sa hinahanap na tao. Inalok siya ng kaibigan na magsabi lang kung kailangan niya ito. Hindi nagtagal natagpuan na ni Parker ang hinahanap na si Reggie at sa pilitang pinapaamin sa ugnayan kay Zen, nalaman niya na si Zen ay isang miyembro ng kill squad ng isang diktador sa kanyang bansa sa South America. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang may sumusunod na sa kanilang sasakyan. Sa takot, inamin na ni Reggie kung saan ito matatagpuan hanggang sa may bumangga sa kanilang sasakyan na padala ni Zen. Naglabasan ang armadong kalalakihan upang tapusin sila pero napigilan ito ni Parker. Nakipaglaban siya sa grupo ng may dalang malalakas na kalibre ng baril at sa tulong ng bodyguard ni Reggie napatay nito ang iba bago siya tamaan. Ang natirang nakaligtas ginamit ni Parker para mahanap ang kanilang boss. Sa mga oras ding yun, may kausap na tao si Zen na nagngangalang Bosco para sa pinapagawa niyang plano ng pagnanakaw. Dumating doon si Parker na ikinagulat nito para bawiin ang kinuha niyang pera. Tinangkang lumaban ni Bosco kaya binaril na ito ni Parker na ikinagalit ni Zen dahil lahat ng perang kinuha niya ibinayad niya dito para sa isang malaking plano na mawawala lang. Dahil papatayin din siya ni Parker, inamin na ni Zen na nagplano ito ng pagnanakaw ng yaman ng bansa. Ang kanilang bansa nakadiskobre ng yaman mula sa lumang barkong lumubog, kabilang ang rebulto na natagpuan na nagkakahalaga ng $1 bilyong at kayang resolbahin ang kahirapan ng kanilang mamamayan. Ngunit ang problema ay ang kanilang kurap na presidente na balak kunin ang yaman para sa sariling kapakanan. Plano itong ipadala sa New York para siguraduhing makita ng buong mundo saka ipapanakaw at ang presidente ang magmumukhang biktima. Plano ni Zen, unahan silang makuha ang yaman at hinikayat si Parker na tulungan siya. Bibigyan nila ito ng parte sa makukuha habang matutulungan naman nila ang kanilang bansa. Ang grupo na binayaran ng presidente para magnakaw ay ang tinatawag na The Outfit, na pinamumunuan ni Lozini at dating may ugnayan kay Parker. Tauhan nito si Bosco na nagplano ng pagnanakaw at binayaran ni Zen. Kalaunan, dumating si Grofield para tulungan si Parker sa plano. Ipinakilala ni Zen sa kanila si Colonel Ortiz, ang kanyang boss na tumutulong sa kanya para sa kapakanan ng kanilang bansa. Tinanggap ni Parker ang trabaho pero humingi ito ng 30%. Wala nang nagawa ang Colonel kundi pumayag at ipinakita ang replika ng rebulto upang palitan ang orihinal.
subalit ang kasamahan ni Zen pinag-iinitan si Parker pag lumapit sa kanya. Agad nagtungo si Parker at Grofield sa New York upang hanapin si Kincaid, ang tauhan ni Lozini. Ngunit mahahanap lang nila ito sa pamamagitan ng boyfriend ni Bosco na nagmamay-ari ng isang club. Pumasok si Parker kasama si Zen upang makausap ito at nagplano ang dalawa na wag sabihing patay na ang boyfriend, ngunit inamin ni Parker ang totoo na ikinagulat nito at nag-iiyak. Gusto lang nilang makuha ang planong ginawa ni Bosco. Sinabi din nito na nasa itaas nakatago subalit may dumating na armadong grupo na nanggulo sa club at hinahanap din si Bosco. Inatake sa puso ang boyfriend nito kaya nagpanggap si Zen na doktor saka pinatay ang mga armado sa tulong ni Parker. Nagpaiwan na si Zen upang subukang iligtas habang umakyat si Parker para hanapin ang plano. Parating na din ang pulisya sa lugar kaya pinapa-abort na ni Grofield ang misyon, buti na lang nahanap ni Parker ang plano ngunit dumating si Kincaid. Naglaban ang dalawa hanggang sa may hulog ito ni Parker sa bintana na nagawa pang makaligtas. Lumabas na si Parker na parang walang nangyari, dala ang pakay. Matapos ang nangyari bumisita si Lozini sa tauhan, pinaalam sa kanya ni Kincaid ang nangyari at ang ginawa sa kanya ni Parker. Nagplano si Lozini na tapusin si Parker bago pa masira ang lahat. Samantala, ang grupo ni Parker nagkita-kita para sa kanilang pagpaplano ng pagnanakaw sa rebulto mula sa grupo ni Lozini sa pamamagitan ng pagdidiscarrel ng tren kung saan dito ikakarga ayon sa plano. Matapos nito nagpunta si Parker sa hotel na madalas niyang pinupuntahan at naabutan doon si Zen sa kanyang silid. Napag-usapan ng dalawa ang kanilang mga dahilan kung bakit sila napunta sa ganoong prepisyon. Sinubukang akitin ni Zen si Parker pero hindi ito interesado sa kanya subalit inatake siya ng kasamahan nito na si Mateo. Nagising na lang si Parker na bihag na ni Mateo at pinapahirapan sa lamig. Nagawa niya ito sa pagseselos at balak siyang ibigay sa the outfit na naghahanap sa kanya pero kinumbinsi ito ni Parker dahil siguradong lahat sila papatayin lang. Maya-maya pa mayroong dumating, nang tingnan na patay ang kasamahan ni Mateo kaya nakiusap si Parker na pakawalan siya. Sakto ding dumating si Zen na galit sa traidor na kasamahan. Pagdating ng ipinadala ni Lozini na patay ito ni Parker, nabaril naman si Mateo ng isa pa at nailigtas sila ni Zen. Tumawag din si Lozini na inakalang tapos na ang pinapagawa pero nabigo siya at inamin kay Parker na binago nila ang plano na ngayong gabi na nila gagawin ang paglilipat ng kayamanan. Agarang tinawagan ni Parker ang mga kasama para kumilos na agad kung saan nag-iinuman ang mga ito. Lahat wala sa kondisyon pero kailangan nilang gawin ngayon ang plano. Sinimulan nila ang planong pagdidiscarrel ng tren ngunit nabigo sila sa una dahil sa mabagal na takbo. Nakahanap sila ng isa pang paraan upang doon gawin ang pagdidiscarrel kaya agarang nagpunta si Grofield. Ngunit nabunggo siya ng kasamahan at nalalapit na ang tren na dumaan. Buti na lang nagising ito at nagawa ang kanilang plano na madiscarrel ang tren. Muntikan ng tamaan sila Parker, buti na lang nakaiwas si Zen subalit nang tingnan ang mga kahon puro lang pala bato ang nilalaman na ang ibig sabihin na isahan sila ni Lozini. May ipinadala ding tao para patayin sila. Napalaban ng grupo subalit dumating doon ang mga pulisya kaya tumakas na sila pero naharang ang mga ito. Buti na lang kasamahan nila ang nasa isang sasakyan ngunit tinamaan ito ng baril pero nagawa nilang makatakas. Dahil sa kabiguan sa misyon, balak nang umalis ni Zen para umuwi pero kinausap siya ni Parker na hindi pa huli ang lahat. Napilitan itong bumalik ngunit pati ang mga kasama isinisisi kay Parker ang palpak na plano. Kinumbinsi sila ni Parker na may iba pang paraan para mahanap ang rebulto sa pamamagitan ng buyer. Upang malaman nagpanggap si Parker at Grofield na pulis para makapasok sa tinutuluyan ni Kincaid upang alamin ang buyer. Ngunit ayaw itong magsalita sa takot at nahimatay, buti na lang alam ng nag-aalaga sa kanya na bilyonaryong nagngangalang Paul ang buyer. Sa restaurant kung nasaan ito, pinuntahan ni Parker ang bilyonaryo na iniisip hindi kayang iputok ni Parker ang hawak na baril, upang patunayan pinatay nito ang kausap niyang tao at dinukot ng kanyang grupo. Hindi pa nakuha ni Paul ang rebulto at nalaman nila mula sa kanya na itinago ito ni Lozini sa isang private vault, na sobrang higpit ng seguridad at imposibleng mabuksan kung susubukan nilang nakawin. Pero lahat may paraan si Parker, iniwan nila sa kasama si Paul para bantayan at nagplano ng pagpasok sa vault sa pagpapanggap ng mga kasama. Paglabas ng isang security pinabagsak nila ito at doon na napasok ang gusali. Ngunit natakasan ni Paul ang bantay dahilan nang nakatawag ito kay Lozini para ipaalam na pinasok ng grupo ni Parker ang vault. Tiwala si Lozini na hindi ito kayang buksan ng kahit sino at agarang nagtungo doon.
Nasa loob na ngayon ang grupo ni Parker at nagawang masira ang vault ng walang kahirap-hirap. Pagdating ni Lozini hindi ito makapaniwala na nabuksan ang vault nang hindi alam kung paano nangyari. Nakarinig na lang sila ng ingay ng sasakyan sa likuran at nang tingnan itinatakas na ang rebulto. Agad nitong pinasundan sa mga tauhan kung saan naghabulan sila patungo sa gubat. Ngunit nang magpaputok ng baril na puruhan ang rebulto, lumabas si Parker para siguraduhin hindi ito bumitaw subalit nahulog siya sa sasakyan na muntikan pang mabaril nang napasok nitong bahay. Nagawa niyang makasunod sa sasakyan ngunit bumitaw ang tali ng rebulto dahilan nang naiwan ulit ito at nailigtas ni Zen. Patuloy pa ring itinatakas ni Grofield ang rebulto subalit hinarang ang daraanan niya. Dumaan siya patungo sa bundok dahilan nang bumitaw ang rebulto at nabawi ni Lozini. Agad niya rin itong ibinenta sa bilyonaryo upang wala ng problema ngunit na-discover ni Paul peke pala ang rebulto. Tinawagan si Lozini ng presidente na galit sa pag-aakalang niloloko niya sila para kumita ng doble. Nasa ibang vault pala ito nakalagay na pinalitan lang nila ang numero upang hindi mahalata at agarang inayos para sa paglilipat. Subalit napasok na pala sila ng grupo ni Lozini para bawiin ang rebulto na punong-puno ng kayamanan. May inilagay si Parker na pampasabog upang wala nang makinabang sa kanila. Iniligtas naman ng dalawa ang kasamahan na bihag ng tauhan ni Lozini hanggang sa dumating ang mga sundalo ng presidente upang bawiin din ang kayamanan. Pinasabog na ni Parker ang rebulto at pinatay ang mga tauhan ni Lozini, maging ito tinapos niya na rin upang burahin ang buong organisasyon. Pagkatapos tumakas na sila sa lugar na bigo na naman sa misyong makuha ang kayamanan. Pero ang totoo kinuha na pala ni Parker ang mga nakakabit na jewelry sa rebulto na ikinagulat ng lahat at ibinigay ang kanilang mga parte. Pagbalik ni Parker sa hotel naroon si Zen na masayang nalaman na naibalik na sa kanilang bansa ang ibang kayamanan matapos mahuli ang presidente sa korupsyon. Nagpasalamat si Zen at hinikayat si Parker na sumama na sa kanya sa kanilang bansa dahil ang totoo may nararamdaman na siya para kay Parker. Ngunit hindi makalimutan ni Parker ang pagpatay ni Zen sa mga kasamahan niya maging ang kaibigan. Pinatay ito ni Parker upang maipaghiganti sila at pinuntahan ang asawa ni Philly upang ibigay ang parte ng kaibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!